Nasa ating linya po si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sir, good morning po, Colonel. Hi, good morning po, Sir Ted at Madam DJ Chacha. Good morning po sa inyong lahat at sa nanonood at nakikinig po ng programa natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, sige po. Unahin ko lang po itong sa Pasay na may torture chamber pa. Ano po ang latest na impormasyon dito sa ginawa niyong investigasyon? Sino ba talaga may-ari nito? At yung pong permit nito sa PAGCOR ba at ay patuloy at saka yung pong sinasabing isa sa mga torture victim ay wanted sa China. Opo, sa update po, pinasara na po ito ng local government ng Pasay and even po yung license nito sa PAGCOR, cancel na rin po. Mhm. At tungkol naman po rin sa update sa torture chamber, meron na po tayong mga 6 na complainants na po. Dahil po nung nalaman po nila na iniimbestigahan na po natin itong pananakit dito sa mga biktima ng torture nila o yung sistema po sa loob, naglakas loob na po silang magreklamo at yun nga ho, nagkaroon na po tayo ng mga complainants dito at may mga tinuro na rin po ng mga enforcer. Manong Ted, yung enforcer po kasi ang tawag nila doon sa mga gumagawa ng pananakit at pangingidnap dito sa mga biktimang foreign nationals. So meron na rin po silang naituro at yun po ay naihiwalay na po natin. At yung mga biktima naman po napadala na natin dito sa sa trafficking in person na center dito po sa somewhere po rito sa Metro Manila. Okay, yun ho bang isa nga daw sa mga torture victim ay Chinese fugitive? Ang ginawa po natin, Manong Ted, kasi itong mga Chinese na nandito, hindi naman po gumagamit ng mga totoong pangalan ito, So we need yung tulong po ng bukod po sa Bureau of Immigration, hiningi rin po natin yung tulong ng Chinese Embassy. So nag-conduct po sila ng kanilang biometrics dito sa mga Chinese po na nandito. At bali nakakuha po ng 5, hindi po isa. Manong Ted, 5 wanted persons sa bansang China. At yung ibang embassy po nakakuha rin po ng mga wanted persons dito po kasi hindi lang po mga Chinese ang nandito po sa loob ng ng Pogo Hub na ito. May mga Vietnamese po dito, may mga Malaysian, may mga ibang nationality. So doon ho, nakakuha po tayo ng mga wanted person sa tulong po ng iba't ibang embassy. Ano ang gamit nilang passport na gumagamit ng ibang pangalan kaninyo, sir? May mga passport sila, Manong Ted, kaya lang nung hinahanap na po natin yung mga passports nila. Ang sinasabi nila ay ito raw po ay nasa tinatago po ng mga management kasi po ang ginagawa po dito, ginagawa nilang pang-ipit dito sa mga POGO workers. Yan pong passport kasi kung nasa kanila pa yung passport na pilit na kinuha dun dito sa mga POGO workers na ito, hindi po basta-basta makakaalis sa kanila. Lalo na po kung yung itong mga taong to ay ginastusan nila. Kasi madalas sasabihin nila na hindi ka basta-basta pwedeng aalis dahil gumastos na kami sa iyo. Malaki na yung ginastos namin sa pagkain mo, sa dito sa pamasahe mo papunta rito galing ng China. So ang ginagawa po nila, hinahawakan nila yung passport. So ngayon po, hinahanap pa rin namin yung passport kasi yung mga normally po, yung mga passport talagang tinatago po yan sa mga vaults. But till now ho, hindi po pa po namin nabubuksan yung mga vaults, Manong Ted, kasi kailangan pa po natin ng warrant for this. Nag-a-apply pa po tayo ng warrant and we are looking at opening yung mga 13 na mga vaults na nandito po sa loob ng program na ito. Ang presumption, Chinese passport ito? Opo. Mga Chinese passports po yung ginamit nila para makapunta dito sa atin. Tapos yung iba naman po, ang report po sa amin ay nakapasok po sila ng walang mga record po kasing hawak.
So, Dali lang, para medyo magulo. So, sa pagpasok po sa Pilipinas, Chinese passport, no? opo, tama po. Pagdating dito, nagbabago ng pangalan. Yun po ang normal na ginagawa nila. Aha. Nagbabago po sila ng pangalan. Mhm. Tapos po, nakukuha na lang po namin yung totoong pangalan nila pag na biometrics na po sila ng Okay. halimbawa po ng ito po ng Bureau of Immigration natin Opo. and yung Chinese Embassy. Kasi po may sariling biometrics ang Chinese Embassy. Mhm. Pag ginamitan na po sila ng biometrics na yun, lumalabas na po Opo. kung sino talaga sila. Opo. At ano po yung mga kaso nila. So, Okay. doon po namin nalalaman, sir, may Opo. mga kaso pala itong mga to. Opo. Meron ho ba kayong nahuling gumagamit ng mga ID na issued by any Philippine institution or office? Ang nakuha po namin, Manong Ted, doon sa isa sa mga POGO hubs na ni-rate po natin, Mm. may mga Philippine-issued IDs po. Oo. Na ang mga pangalan po, mga tumutugma po sa mga Chinese nationalities. Ano. Oo. Authentic meron yung mga po. ID na to, Yusek? Pina-check na po namin yung sa isang agency, particularly sa BIR po. Ano. Mhm. At nung chinek po sa sistema nila, nakapasok po ito sa sistema nila at authentic po. BIR, BIR po yung sinasabi ko, yung chinek. Oh. And then yung other IDs po, continuous pa po yung coordination natin with other agencies. ano ito, yung parang tin number ID, ganon? Opo, yung parang yung binibigay po sa atin yung parang papel. Yes, opo, opo. Opo, Oo. yun po. So, authentic, ha? Opo. Paano nangyari yun? Yun nga ho, ang part na ng investigation, kaya po nakipag-coordinate kami Mhm. sa mga agencies kasi po gusto po namin, sila na po ang tumuklas kung paano po lumabas yung mga IDs na yon, yun po ba ay ginawa ng non-appearance Aha. o kaya ay yun ba ginawa by online Opo. ng aid. Kasi ang kinukwento po nila kasi, inaabot na lang daw po sa kanila yung mga ganong IDs. Opo. So, meaning po, may nag-a-apply po para sa kanila. Okay. Yung pong may-ari ng building dito sa Pasay na may torture chamber, meron na hubang informasyon kung meron siya pananagutan dito? Yun po yung pinag-uusapan namin. Pero definitely po, may pananagutan po yung may-ari po ng buildings. Ano? Kasi po, sa pagsasaliksik, hindi ko na lang muna babanggitin, Manong Ted, yung pangalan. Ano? Opo. Sa pagsasaliksik po na ginagawa namin, parang may mga pasa-pasa at tago po ng identity na nangyayari. So, pag nalaman po namin kung sino po talaga yung magki-claim dito at yung yun talagang papatak na may-ari po, automatic po kasi sinasubject na po namin ito for feature in favor of the government. Yung lahat po ng yung building po at pati yung mga sasakyan na nandito. Pero sa Pasay naman, sigurado ako may record dyan sa Amilyar. Opo, meron po. Pilipino po ito? Meron pong Pilipino. Kasi po, Manong Ted, yung pagkaka-structure po nung isang bloke po ito, Manong Ted. So yung buong kanto hanggang sa papasok, hindi lang po isang bahay ang kinain ito. Marami po. So kung isa, dalawa, tatlo, apat na address meron po ito, Manong Ted. So parang pinag-isa na lang po ito at nakuha na nila yung halos yung isang bloke, kaya napakalaki po nito, Manong Ted. So, marami hong nagme-may-ari. Isang bloke. Okay, sige. Sa panig ng PAGCOR, Yusek, nagpapasintabi kami kasi ito po ay gobyerno din na korporasyon. Ano ang sabi sa investigasyon ninyo? Bakit naman nila binigyan to ng permiso? Yusek? Hello? Parang initial inspection. Ano po? Ano, Yusek? Na-inspection na raw po nila ito. So, nabigyan po ng bagong permiso. And yun nga medyo nagulat din sila dahil actually coordinated naman po itong operation natin with PAGCOR. And siguro po hindi rin ho naging sapat yung ginawa nilang inspection dahil sa sobrang laki nito talagang hindi rin siguro pinakita sa kanila yung
yung aquarium, hindi pinakita sa kanila yung mga karaoke na may karaoke pala sa loob. Pati lalo na po yung torture chamber. Okay, sige. Nagulat So, po sige, sila. assuming po, no, sir, again, ito ho kasi, ito po ay government corporation at naiintindihan po namin ang inyo po ditong pagtulay sa Elambre, ika nga po. Sige, so dito po sa Pasay, PAGCOR, nagbigay ng lisensya ng hindi po lubusang na inspeksyon, yung actual na binigyan ng lisensya na mag-operate po ng Pogo. Yung isa pa, dito po sa may Makapagal, di ba sinalakay din po ito at may massage parlor doon. Yun naman din, ano po, ay may mga, yung mga manggagawa doon ay mga illegals din. Pero mga binigyan din po ng PAGCOR license yun ng Pogo, na Pogo license. Yung ang pagkakaalam ko meron din pong license ito. And ang concern po kasi namin dito, Manong Ted, nung ito po ay sinalakay namin, yung ito po yung prostitution, may mga po kasi naging complainants na rin po natin sa loob, yung mga babae po na nandun, kinumplain nga po nila yung dalawang Chinese national na nandun. So as to the permit, alam ko po nabigyan nila, pero yung mismong pinaglalagyan po ng prostitution din, yung 7th floor. Kasi parking lot po ito, Manong Ted, na kinonvert lang nila at ginawang prostitution din. So, yun nga ho, hindi yata nila, walang permit po ito. And then, sinamantala na po ng PAGCOR yung oras na yon para po ma-inspection nila yung kabuuan ng building, Manong Ted. So, sinama na nila yung ibang floors. Opo, pero yung ito ho may Pogo license, no? So alisin natin po yung massage parlor at prosti din. Pero yung po daw nung sinalaki ito ng mga tauhan din ninyo ng task force, yung mga naandoong empleyado, hindi ho mga rehistrado. Wala po mga permit, kumbaga. Hindi ho ba sa ilalim po ng bagong panuntunan, ikaw na PAGCOR, pag binigyan mo yan ng Pogo license, hihingi ka din ng listahan ng mga empleyado. Noong pa ho ito issue, panahon pa po ni Pangulong Duterte, if you recall. Sa puntong ito, di ba ganun po ang nangyari dyan? Yung mga empleyado ng Pogo licensed office na ito ay mga illegals. Opo. Yun nga ho, yun na po yung pagkakataon ng PAGCOR po. At ang alam ko po, nagkaroon po sila ng inspeksyon na ginawa. Doon ho sa mga binigay nilang permits. And of course, yung mga tao po na nandun, which is sabihin na po natin, hindi naman po talaga legal yung mga taong nandun. Iba po nagwo-work ng walang mga permits. Opo. And sa ngayon ho, hindi na po ako na-update as to ano na po yung naging status noon. Kasi ang concern lang po talaga namin, Manong Ted, yung sa prostitution. Yes sir, naintindihan po namin. Kasi po, ibang bagay din po yung sa labor, at saka sa mga Pogo permits na yan. So sa ngayon po sir, sa inyong ginagawa po na, ng pagsuyod dito po sa mga Pogo hubs na ito, ilang pong Pogo hubs ngayon sa Pilipinas, actual sa record ninyo, at nakakailan na po kayo na may illegal po talagang operasyon? Sa ngayon po, Manong Ted, siguro ito na po yung mga pang-anim na operation namin. At inuuna po namin yung malalaki kasi, Manong Ted, But ang record po namin, sa record lang po namin, iba po yung record, hindi ko po alam ng record ng PAGCOR. But yung intel reports po sa amin na nakakarating, mga nasa 300 plus po ito. Sa buong Pilipinas po. Opo. Manong Ted. Opo. Yung pong nahuli nyo doon na escort papunta ng Cebu sana na hindi natuloy at nahulihan ng barel na Chinese, kamusta po yun? Nakasuhan na po yun. Yung Chinese po na may dala po ng 42 caliber na Glock. Chinese din po yung may dala na yun. At yung karamihan po nung papunta sa Cebu na yun, mga Vietnamese po, Manong Ted, at meron ho yata dalawang. Bali 36 po yun, may dalawang Chinese na kasama. Ayun po, kasi po nung mangyari po yun, Manong Ted, is katatapos lang natin raidin yung malaking Pogo dito sa Pasay. Opo. So most likely, tatago nila ito sa Cebu.
Sige po, ang hirap ang trabaho niyo, Colonel. Diyan, I mean, Yusek, no? Ang hirap. Opo, naintindihan po namin. May tanong lang si Chacha po bago tayo magpaalam po, Yusek. Oo, Yusek, tama po ba yung narinig ko? 300 plus, yun pong tinitignan ninyo ng mga pogo na mukhang illegal po ang operation? Opo, hindi naman po illegal yung iba, no? Ito po yung intel reports lang po sa amin na nakakapasok. Oo. And yung 300 plus po na yon kasi po minsan madam, sa isang building po minsan 8 yung iba-iba po yung pangalan kada floors ng isang building, ano. So imagine sa isang building po 8, minsan may 10 yung mga pogo operations na nandun. So, yun nga ho, napakarami na po na pogo dito sa atin. Kumbaga, hindi rin po kaya ng manpower ninyo na talagang suyurin sa dami po nila. Opo, kami po kasi uma-action lang po kami pag May may intel. mga Pagka may intel insidente, report. Tapos, nung mga nakakaraang araw po, nakakatanggap po kami ng tawag na may mga, yun nga, may mga natatagpo ang patay ng mga Chinese national dito sa parte ng Region 3. Area po ng Pampanga, area po ng Bulacan. May mga natatagpuan po mga foreign nationals, karamihan mo Chinese looking, ayun ho, na pinatay. So, nung nagpunta ho kami kahapon doon, yun nga ho, nakita namin na meron talaga. At nakakalungkot nga ho na ang mga tinuturo po parang mga, kasi sabi nila, yung mga witnesses, mga Chinese nationals din daw po ang mga pumapatay. At sila ay nakakalusot gamit din yung mga sasakyan nila dito sa mga lugar-lugar, ano, kasi may mga dinadaanan din sila na nakakapagtaka dahil parang pamilyar na sila at parang laro na lang yung ginagawa nilang pagpatay dun sa kapwa nila, no. Saan to, Yusek, itong inyong nakita hong patay at ilan po ito, babae, lalaki? Yung nakita po namin kahapon, 3 po yung patay. Iba-ibang lugar po yung pinagtapunan, Manong Ted. Meron sa Mexico, Pampanga, meron sa Bulacan, meron dito sa Porac. At ayun nga ho, katulong po yung mga local police po natin, yung para pinagpupuntahan po namin kung saan po sila tinapon at nag-conduct po kami ng mga interviews. At yun nga ho, nung pagka-interview po namin, especially po itong isang nabuhay, yung sa interview namin, kinuha nga raw po siya ng mga grupo ng mga Chinese at tinala dito sa para dito sa lugar na to. Tapos bigla siyang pinagbabaril. Nabuhay siya? Opo, yung isa ho kasi napuntahan namin sa ospital 8 po yung tama, Manong Ted, ano? 8 po yung tama at napakaswerte at nabuhay. Yun lang nga ho, meron pang isang bala nasa leeg niya na kaya hirap po siya magsalita kahapon. Opo. Ito hong buhay na ito, lalaki? Lalaki po ito, Manong Ted. Oo. Saan lugar siya pinagbabaril? Dinala po siya ron sa isang masukal na lugar. Pinuntahan din po natin ito. At doon po siya pinagbabaril. Opo, so 3 yung patay, kumbaga 4 itong pinagbabaril, 3 patay, 1 na buhay, kahit 8 ang tama. Opo, 4 po yan, 1 po buhay. Tapos aside from that, Manong Ted, meron pa pong may mga na-rescue po kasi, Manong Ted, mga nakakaraang linggo. Na ito po ay ngayon ay nasa pangangalaga na ng Chinese Embassy. Kasi may isang incident, Manong Ted, na yung isang biktima po nakatakas, tumalon po siya sa bintana, kaya nung makuha po siya, medyo bali po yung paa niya. At yun ho, na-rescue po yun, Manong Ted, bali na nakapag-rescue po ng mga ibang biktima. Saan lugar to? Sa lugar to? Doon din po, sa area rin po na yun. Saan? Sa Bulacan? Pampanga din po. Pampanga. Saan sa Pampanga? Ang alam ko po, mga Mexico po, nasa Okay. report po. Sige po. So sir, lahat ito Pogo-related? Yun po yung ini-establish namin kasi kahapon lang po namin na nasimulan imbestigahan yan. Anong Ted? At yun nga, medyo alarming na kasi
pare-parehas ang modus operandi, Manong Ted. Although sa tingin namin, hindi lang po isang grupo itong mga enforcers na ginagamit nila. Okay. Mga Chinese enforcers po ito eh. Opo. Maraming grupo ito. Yung pong buhay, ano daw motibo para pagbarilin siya? Yun nga ho eh. Ito ho ay naghahanap lang ng trabaho at tapos nakakita siya ng parang ads sa online. So in-applyan niya po ito at may nakausap siyang isang babae. At tapos sabi magkita tayo sa Pasay. Tapos nung magkita sila sa Pasay, kinuha na po siya. Tapos from there, pinatutubos na po siya. Kidnapping na. Opo. Pinatutubos na po siya. Ngayon, nung sa tingin nila, wala na silang makukuha dito sa tao. Yun na nga ho, binyahin na nila at pinagbabaril nila. Sabi ho ninyo, parang kabisado na ho nitong mga Chinese ang galaw sa Central Luzon. May kakuntsaba sila mga Pilipino? Yun po. Hello, Yusek? Opo. Yes, sir. Opo. Hello? Meron na po silang kakuntsaba mga Pilipino? Hindi pa po namin ma-establish yun, no. Ang pinangahawakan lang po naming statement ngayon, Manong Ted, is yung statement ng nabuhay. Na sabi niya ang kumuha daw po sa kanya is mga kapwa Chino. So as to kung may kasama silang Pilipino during the operation, wala po siyang sinabing gano'n. Okay, sige po. At kumbaga itong mga Chinese na ito na enforcers, kung tawagin, mga armed and dangerous ito. Apo, yun naman po eh. Hindi naman po first time na nakahuli po tayo ng Chinese na may mga Oo. Actually, sa airport nga po, nasa airport na siya eh. May dala pa siyang baril, opo. Parking lot ng airport po. Nako, sige po. So ito hong mga patay na ito, anong sitwasyon ng cadaver no na-recover? Anong state? Ano hong kanyang estado? Fresh pa po ito? Fresh pa po kasi days pa lang po ito nung matagpuan At yun nga ho, kino-ordinate na rin namin sa Chinese Embassy para naman ho matawagan po yung pamilya at ma-inform po yung pamilya, Manong Ted. Opo. Salamat sa update, Yusek. Sana po hindi kayo magsawa sa aming tawag dahil ito rin po ang kagandahan sa ating ugnayan. Nalalaman po ng ating mga kababayan ang ginagawa po ng gobyerno para masawata itong sindikatong ito. Opo, maraming salamat din po, Manong Ted, sa panahon kasi po kailangan po talaga malaman ng mga kapwa natin Pilipino yung nangyayari po dito sa atin. Opo. Kung sakasakali po, Yusek, sa nakikinig ngayon sa atin sa Central Luzon, sa Southern Tagalog Region, na mga Pilipino nakakaobserba na may mga bahay-bahay dyan na maraming mga foreign national, at mukhang kahina-hinala ang kilos, saan maaari tumawag? Pwede naman po sa ating local police kasi aktibo rin po sila, especially pag nung nakausap na po natin sila. Actually, iniimbestigahan na rin po nila itong mga nangyayaring patayan na ito. Sa At local kung sa police? mga tao po naman natin, mga kababayan natin na makakakita naman po ng kahina-hinalang lugar o mga tao, pwede naman po sa local police o kung malapit sila sa Quezon City, pwede naman po silang dumirekta sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa loob po ng Camp Crame. Opo. Meron ho ba kayong telepono na maaaring i-announce o kaya website? Sa ngayon po, sa website lang po, pwede naman po nila i-google and then Opo. Sige, kasi paano kung walang tiwala sa local police? Hindi naman po malayo, di ba? Hindi man malayo din yun, no? Sa amin po, okay lang naman po. Sige po. Salamat po, Yusek, ha? Salamat po ulit. Thank you po, Manong Ted. Thank you, si Yusek Gilbert Cruz. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.